Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 211. Ang mga salita ni Levi ay parang pagtawag ng Grim Reaper kay Melissa at sa kanyang mga kaibigan. Thud, 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 kuwit. Si Melissa at 38 iba pang miyembro ng senior management ay lumuhad sa sahig. Kabog, kabog, kabog. Napasapo ang mga noo nila sa lupa dahil sa galit na galit. Lahat sila ay tila walang pakialam, kahit na dumudugo ang kanilang mga noo. Iyon ang pinakamalaki sa kanilang mga alalahanin dahil naramdaman nilang papalapit na sa kanila ang kamatayan. Si William Hanks at Melissa Floyd ang pinakanatakot sa lahat ng lumuhad sa lupa dahil si William ang nagmungkahi ng pagtitipon, habang si Melissa ang nag-orkestra sa iba. Biglang umalangaw ang boses ni Levi sa tabi ng tenga ni William. Ako pa rin ang boss mo. Nagsasabi siya ng totoo. Kinawayan ni Levi ang kamay. Ang iba sa inyo ay tumayo sa likod ko. Hindi naiintindihan ng lahat ang intensyon ni Levi, ngunit nagtipon pa rin sila sa likuran niya. Si Melissa Floyd at ang 38 iba pang mga tao ang tanging naiwan na nakaluhod sa loob ng maluwag na meeting room. Hindi sila tumitigil sa paghampas ng kanilang mga ulo sa sahig. Marami na ang dumudugo ng husto mula sa kanilang mga noo. Patawarin mo kami, Ginoong Garrison. Nagkamali tayo. Nakagawa kami ng matinding pagkakamali. Oh, paano namin pinagsisihan ang aming mga aksyon? Bakit natin ginulo si Levi Garrison? Kasalanan lahat ito ni William. Hindi sana kami naghiganti kay Levi noong una kung hindi dahil sa kanya. Si Levi Garrison ay matagal nang nawala sa ating isipan dati. Lahat ay tumingin ng masama kay William Hanks. Gustong-gusto nilang paghiwalayin siya. Si Levi ay nanatiling walang pakialam habang sila ay nagsusumamo sa kanya para sa awa. Malakas siyang nagutos, dalhin mo rito ang mga gamit. Sabay-sabay na pumasok sa meeting room ang mahigit 100 maskuladong lalaki na nakasuot ng itim na damit. Bawat isa sa kanila ay may dalang mahigpit na selyadong kahoy na bar aisles na hindi alam ang laman. Ang mga taong nakaluhod sa sahig ay nadama ang kanilang mga puso na lumubog sa isang kalabog nang maramdaman nilang may masamang mangyayari, tinitingnan ang mga bar aisles na iyon na mahigpit na selyado. Ngumisi si Levi. Hindi ba kayo nag-e-enjoy na ipakita ang inyong mga pang-akit sa pamamagitan ng pagbabad sa inyong sarili sa champagne? Hayaan mong tuparin ko ang iyong mga hangarin ngayon. Inalis ng matipunong mga lalaki ang takpan ng mga bar aisles pagkatapos iuwinagaway ni Levi ang kanyang mga kamay. Napakabaho, napuno agad ng nakakakilabot na amoy ang silid. Pakiramdam ng lahat ay nahulog sila sa isang cesspit dahil ang amoy ay hindi mabata. Maaaring ito ay nahulaan ng lahat ang nilalaman ng mga bar aisles, dumi. Whoosh! Kuwit. Ang mga matipunong lalaki ay nagtapon ng mahigit 10 bar aisles ng dumi sa ulo ni Melissa at ng kanyang barkada. Si Levi ay sadyang naghanda ng pataba para sa kanila. Arg! Sigaw nila. Lahat sila ay nakadamit ng kaakit-akit para sa pulong, ngunit sila ngayon ay natatakpan ng dumi mula ulo hanggang paa. Pumasok pa ang dumi sa kanilang bibig. Ang iba, na nakasaksi sa eksena, ay hindi maisip na mataas na bayad na mga elit ng lipunan ay natugunan ng ganoong kinalabasan. Ito ang pinakamasamang parusa kailanman. Ang mga taong ito ay tinanggal na ngayon at permanenteng naka-blacklist mula sa muling pagpasok sa Levi Group. Anunsyo ni Levi. Napuno na naman ng mga hysterical na panaghoy ang meeting room. Ang parusang iyon ay pinapatakbo na ang ating buhay ay opisyal na nasira. Sinulyapan ni Levi ang kahabag-habag na mga tao at idinagdag, si Elena Holmes ay magiging direktor ng kagawaran ng pananalapi ng Morris Group mula ngayon. Walang uliran na pananabik ang bomb-alot kay Elena. Hindi ito kapanipaniwala. Hindi lang ako natanggal sa kumpanya, na-promote din ako sa posisyon ng department director. Nangyayari lamang ang hindi mangyayaring pangyayaring ito dahil naninindigan ako laban sa kanila kagabi. Si Melissa at ang kanyang mga kaibigan ay namangha nang marinig ang promosyon ni Elena. Karma talaga ang ********. Umayo si Levi at malamig na nagutos, linisin mo ang kalat, lalo na iyong mga basura. Ayaw ko na silang makita dito. Opo, Ginoo. Tumanggaw si Kirin. Pinangunahan ni Levi ang iba pang mga tao sa isa pang silid ng pagpupulong. Naghihintay sa kanila ang mga miyembro ng senior management ng Garrison Group sa silid na iyon.
Ang unang bagay na ginawa ni Levi ay upang isama ang Garrison Group sa Levi Group, nobela. Inihanda na ng pamilyang Garrison ang lahat, kaya ang kailangan lang gawin ni Levi ay pirmahan ang mga papeles. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 212. Ang seremonya ng pagpapalit ng pangalan ng kumpanya ay ginanap matapos ang lahat ng paghahanda ay naisagawa. Ang lahat ng mga mamahayag mula sa bawat pangunahing media at pahayagan ay nagtipon upang saksihan ang seremonya. Isang entablado at iba pang kagamitan ang inilagay sa maluwag na plaza sa harap ng gusali ng Levi Group. Si Levi ay nanatiling nakatago gaya ng dati. Nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina, ibinaling ang tingin sa labas ng bintana habang nasa harapan niya ang buong Northampton. Kitang-kita niya ang mga nangyayari sa plaza mula sa kinauupuan niya. Si Kirin ang taong dadalo sa seremonya sa pagkakataong ito. Pero nagsuot siya ng sunglasses para matakpan ang mukha niya gaya ng dati. Dapat ba akong dumalo sa seremonya ngayon, sir? Sige lang. Sa sandaling iyon, nakita ni Levi ang ilang misteryoso at hindi kanais-nais na mga bisita na nakakubli sa paligid ng venue habang ang kanyang mga mata ay lumilipad sa mga tao. Marahil sila ay mga lalaki mula sa Northampton Chamber of Commerce o iba pang mga kakompetensya sa negosyo. Sa palagay ko ay narito sila para imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Neil Atkinson. Ang seremonya ng pagpapalit ng pangalan ay nagsimula sa 10:00. Umakyat ng stage si Kirin na lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mamamahayag ay patuloy na nag-spam sa mga shutter sa kanilang camera. Ang hindi mabilang na makapangyarihang mga tao sa industriya ay nagsimulang maghanap ng impormasyon sa background ni Kirin habang ang kanyang mga larawan at video ay kumakalat na parang napakalaking apoy. Ngunit natupad ng sunglasses ni Kirin ang function nito dahil nahihirapan ang lahat na kilalanin ang kanyang facial features. Walang resulta ang kanilang masensinang paghahanap. Walang makakaisip ng anuman tungkol kay Neil Atkinson. Nakatayo sa tabi ni Neil ang mga taong namamahala sa Levi Group at Garrison Group dati. Dumalo rin sa seremonya sina G at Ginang. Atkinson. Nais nilang masaksihan ang sandali, nobela. Ginawa ni Kirin ang opisyal na anunsyo. Nauna nang lumagda ang Levi Group at Garrison Group sa isang merger agreement. Ang dalawang korporasyong ito ay magsasama-sama mula ngayon at magpapatakbo sa ilalim ng pangalan, Morris Group. Bam! 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 Isang kaguluhan ang bam-alot sa karamihan habang ang mga ceremonial na bulaklak ay umaakyat sa langit. Naluha sina G at Ginang. Atkinson. Tumangala sila sa langit at humagulgol. Nakikita mo ba ito, anak? Ang kumpanya ay ipinangalan sa iyo ngayon. Naiinip na ang mga reporter sa puntong iyon. Maaari ko bang malaman kung ano ang relasyon mo kay Mr. Morris Atkinson, Mr. Atkinson? Pakilarawan ang iyong relasyon kay Mr. Neil Atkinson, Mr. Rowan Atkinson. Labis na interesado ang mga reporter sa relasyon ng dalawang partido. Napangiti si Kirin ng may pag-iisip. Relasyon. Well, ang masasabi ko lang ay isang pamilya tayo. Ang pahayag ni Kirin ay nagbigay ng pagkain para sa mga mamamahayag. Malinaw na may nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, ngunit walang sino man sa mga reporter ang makaalam kung ano ang kanyang ipinahihiwatig. Sinubukan nilang pakinggan si Kirin ng karagdagang tanong, ngunit sumagot si Kirin ng walang ibinunyag na anuman. Mabilis na natapos ang question and answer session kasama ang mga reporter. Ang kasunod na segment ay ang highlight ng seremonya. Papalitan nila ang inscribed board ng kumpanya mula sa Levi Group patungong Morris Group. Ang seremonya ng pagpapalit ng pangalan ay maaari lamang ituring na isang tagumpay pagkatapos nilang baguhin ang nakasulat sa board. Mabilis na dinala ng mga manggagawa ang bagong board at inalis ang lumang, inscribed board para sa Levi Group. Isabit na sana ni Kirin ang bagong inscribed board para pangasiwaan ang kaganapan ng sumiklab ang kaguluhan sa pinangyarihan. May nangyayari. Tumingin ka doon. May sumigaw bigla. Mahigit 100 lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumitaw ng wala sa oras at tumungo sa direksyon ng entablado. Nakasuot sila ng face mask para matakpan ang kanilang mukha at may hawak na baseball bat sa bawat kamay nila. Natakot ang lahat sa kahangahangang paraan ng mga nakakatakot na lalaking iyon. Baliin ang lahat, ay crush ang buong lugar na ito. Sigaw ng lalaking nangunguna sa daan.
Binilisan ng mga lalaking nakaitim ang kanilang mga hakbang at sumulong. Nagulat ang media at ang mga panauhing pandangal na nagtipon sa paligid ng entablado. Nawala ang lahat sa eksena. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 213. Isa lang ang layunin ng mga lalaki. Nais nilang guluhin ang seremonya ng pagpapalit ng pangalan at lubusang Sir si Neil Atkinson, gayon din ang Levi Group. Lahat sila ay itinaas ang mga baseball bat sa kanilang mga kamay at sumugod. 50 metro lang ang layo nila sa venue. Nasaksihan ni Levi ang lahat mula sa opisina ng Pangulo. Isang boses ang narinig sa earpiece na suot ni Levi. Sir, lahat ng 30 sniper ay nakalock sa mga target. Bigyan kami ng karagdagang pagtuturo. Walang nakakaalam na pinalibutan ng ilang pangkat ng mga sniper ang gusali ng Levi Group sa pamamagitan ng pagpwesto ng kanilang sarili sa mga skyscraper sa malapit. Itinutok ng mga sniper ang kanilang mga rifle sa paparating na mga mandurumog. Kanina pa nila hinihintay na lumitaw ang mga lalaking nakaitim. Nag-utos si Levi habang ang mga mandurumog ay lumalapit sa karamihan. I-shoot. Ipinaabot ni Asher Dragon ang utos ni Levi gaya ng utos niya. Atensyon sa lahat ng sniper teams, shoot. Inuulit ko, shoot. 30 sniper ang nagsimulang magsagawa ng utos ng sabay-sabay. Nawalan ng balanse ang lalaking nangunguna sa mga mandurumog at naunang bumagsak ang mukha sa sahig. Pumalakpak, nobela, pumalakpak, pumalakpak. Ang natitirang mga lalaki na armado ng baseball bat ay binaril pagkatapos ng 1 segundo at nahulog din sila sa lupa. Tinitigan ni Kirin at ng iba pa ang mga kamangha-manghang tanawin habang mahigit 100 lalaki ang bumagsak sa lupa at nanatiling hindi gumagalaw pagkatapos. Walang inaasahan na mangyayari iyon. Ano ang problema nila? Bakit sila nakahiga ngayon sa lupa? Ilang saglit pa lang ay sumusugod na sila sa amin. Nataranta ang lahat, pati na ang mga nakahandusay sa sahig. Nakahandusay sa lupa ang galit na nagkakagulong mga tao habang namamanhid sa kanilang mga katawan. Hindi sila makapag-ipon ng anumang lakas kahit gaano pa sila kahirap. Walang maisip kung ano talaga ang nangyari. Sa loob ng opisina ng Pangulo, ang boses ni Asher Dragon ay narinig mula sa earpiece. Sir, nagawa na ng mga sniper team ang kanilang misyon. Magaling. Retreat, utos ni Levi. Ang mga sniper ay nawala nang walang bakas nang matanggap ang order. Nilagyan ng mga sniper ang kanilang mga rifle ng mga putok na naglalaman ng anesthetic sa halip na mga totoong bala. Ang dosis ng anesthetic shot ay sapat na makapangyarihan upang maparalisa kahit isang elepante. Pinakamahalaga, ang mga pag-shot ay hindi mag-iiwan ng anumang nakikitang sugat sa balat. Kirin addressed the crowd after everyone calmed. Well, parang ang daming tao na sabik na bumati sa amin para sa tagumpay nitong seremonyang pagpapalit ng pangalan. Ako ay higit na pinangalanan. Salamat. Ang mga taong nakahandusay sa lupa ay lubhang hindi komportable. Hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan, kaya hindi sila makatakas kahit gustuhin man nila. Sa huli, lahat sila ay nagbigay ng saksi habang pinalitan ni Kirin ang bagong inscribed board at opisyal na pinalitan ng pangalan ng kumpanya sa Morris Group. Ipinadala ni Xavier Fields ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang buong mandurumog pagkatapos ng seremonya. Ang anesthetics ay nawala nang dumating sila sa istasyon ng pulisya. Wala silang paraan para malaman kung ano ang nangyari sa kanila sa puntong iyon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa parusa sa panggigipit sa publiko. Ang mga lalaking iyon ay talagang na-recruit ng Northampton Whirlwind Security Company. Kuwait, nagtipon ang ilang matatanda sa tabi ng isang sikat na lawa sa Northampton. Sila ay sina Eric Robinson, Baldwin Williamson, at Anggang. Malungkot na sabi ni Clifford Anderson. Pero imposible yon. Hindi ako humingi ng tulong sa mga boss ng Underworld dahil gusto ko ng secure na resulta. Kaya't sinadya kong italaga ang gawaing ito sa prestihiyosong Whirlwind Security Company. Hiniling ko sa kanila na tapusin ang gawain sa lalong madaling panahon at tumakas sa eksena pagkatapos. Hindi ko inaasahan na gagawa sila ng ganoong pagkakamali. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 214. Si Wallace Henderson ay nahuli sa kabuluhan. Tama iyan. Karamihan sa mga lalaking na-recruit ng Whirlwind Security Company ay mga dating pulis at dating sundalo. Kilala sila sa kanilang kakayahan at kakayahan.
Narinig ko na ang mga pinuno ng pangkat ay mga mersenaryo pa nga noon. Kaya bakit sila natamba bigla? Huminga ng malalim si Eric. Si Neil Atkinson siguro ang gumawa nito. Naghanda siya ng maaga, ngunit hindi ko maintindihan kung paano nahulog ang lahat sa parehong oras. Kahit ang mga lalaking nakaranas ng kakaibang pagkahulog na iyon ay hindi alam kung ano ang nangyari sa kanila. Hinaplos ni Baldwin ang kanyang baba. Marahil ay minaliit natin si Neil Atkinson. By the way, alam mo na ba ang identity niya? Umiling ang iba sa kanila. Ginamit namin ang lahat ng aming koneksyon upang siyasatin ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit walang lumabas. Parang classified ang impormasyon niya, nobela. Sa sandaling iyon, ang tagapagmana ng pamilyang Anderson, si Virgil Anderson, ay nagmamadaling naglakad patungo sa mga matatanda. Si tatay, mga tiyo, ang Vice Commander-in-Chief, si Mr. Hoyles, mula sa Warzone ay nag-update sa akin ng pinakabagong balita. Sinabi niya sa akin na medyo pamilyar siya kay Neil Atkinson, at iniimbestigahan pa rin niya ang bagay na ito. Gusto niyang i-assure ko kayong lahat na maging matyaga dahil malalaman din niya ang identity ni Neil sooner or later. Nagdala rin ng balita ang anak ni Eric Robinson na si Sheldon Robinson. Ginoo. Sinabi sa akin ni Cook na si Neil ay nagmula sa Northwest Region. Sinusubukan pa rin niyang tingnan ang iba pang aspeto ng kanyang background. Ang impormasyon ni Grover ay tumpak. Si Kirin ay talagang naglilingkod sa hukbo sa Northwest Warzone. Haha, ang galing. Obserbahan namin ang plano ng Morris Group sa ngayon, sabi ni Eric. Tumango si Clifford. Nakipag-usap ako sa Whirlwind Security Company. Ang Northampton Chamber of Commerce ay walang kinalaman sa kanila. Kuwait, sa loob ng Morris Group, iminungkahi ni Levi ang mga plano sa pagpapaunlad sa hinaharap para sa kumpanya. Kulang po kami sa staff sa ngayon kasi marami po kaming natanggal na executive dati. Dito, nakuha rin namin kamakailan ang Garrison Group. Una, kailangan nating mag-recruit ng mga veterano ng kumpanya na umalis dahil sa pressure sa nakaraan. Pagkatapos ay kukuha kami ng mga talento mula sa buong Erudia sa aming kumpanya. Napakamot ng ulo si Kirin. Ako ay sanay sa digmaan at pagsasanay ng mga sundalo, sir. Pero hindi ko forte ang pagnenegosyo. Nakontrol ng Northampton Chamber of Commerce ang pangunahing teknolohiya ng Levi Group, ngunit ang mga bahagi ng impormasyong ito ay naukit sa aking isipan. Gagawa kami ng mga katulad na produkto tulad nila at ibebenta ang aming mga item sa mas mababang presyo, tusong ngumiti si Levi. Nag-thumbs up si Kirin sa kanya. Ito ay isang napakatalino na hakbang. Ang aming mga produkto ay tiyak na makakaapekto sa umiiral na merkado kung nag-aalok kami ng mas mapagkompetensyang presyo. Higit sa lahat, ninakaw nila ang ating teknolohiya. Kaya't hindi rin sila maaaring gumawa ng gulo upang maiwasan ang kanilang krimen. Maaari lamang silang tumayo at panoorin habang unti-unting kinuha ng Morris Group ang buong merkado. Hindi namin maaaring iwanang walang laman ang posisyon ng vice-presidente. Kailangan kong makahanap ng taong may kakayahang yumako sa responsibilidad na ito. Nakahanap ka na ba ng angkop na kandidato? Tanong ni Levi. Tumango si Kirin. Opo, Ginoo. Nag-shortlist ako ng 2 napakahusay na kandidato. Nandito sila para dumalo sa interview bukas. Nasiyahan si Levi sa kahusayan ni Kirin. Malaki. Sasali ako sa panayam bukas para piliin ang pinakamahusay na kandidato. Gabi na nang umuwi si Levi. Ilang oras din siyang nakikipag-chat kay Zoe. Namangha si Zoe. Ginoo. Kahanga-hanga si Atkinson. Malamang, nakita niya ang ulat ng balita noong araw na iyon. May gana si Levi na ipaalam sa kanya na walang alam si Neil Atkinson sa larangan ng negosyo. Oh, alam mo ba, ang aking matalik na kaibigan, si Iris Annabel, ay bumalik mula sa ibang bansa. Medyo busy ako bukas, pwede mo ba akong tulungang sunduin siya sa airport? Tanong ni Zoe. Sige, sasanduan ko siya bukas. Kilala rin ni Levi si Iris. Siya ay isang nangungunang kagandahan, katulad ni Zoe, sa nakaraan sa kanilang mga taon ng high school. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 215. Si Iris ay isang napakahusay na tao. Nakakuha siya ng 2 master's degree mula sa 2 sa mga nangungunang unibersidad sa bansa,
Pagkatapos ay nag-aral siya sa ibang bansa at nanatili doon upang paunlarin ang kanyang karera sa industriya ng pananalapi. Na-curious si Zoe. Napakaganda niya sa ibang bansa sa ngayon. Kaya bakit bigla na lang siyang bumalik sa bansa? Nagulat din si Levi. Pinakamainam na huwag subukang alamin ang proseso ng pag-iisip ng isang babae. Sila ay mga komplikadong nilalang kung tutuusin. Ano ang sinabi niya sa iyo? Tanong ni Levi. Masayang sagot ni Zoe. Sinabi niya sa akin na babalik siya sa Northampton para paunlarin ang kanyang karera. Bumili pa siya ng bahay dito. Gayunpaman, nakikitang napakunot ang noo ni Zoe habang kumikinang ang pagkalito sa kanyang nakakatuwang mga mata. Nagtataka ako kung aling kumpanya sa Northampton ang maaaring makaakit ng atensyon ni Iris. Kinabukasan, maagang umaga ay pinaandar ni Levi ang sasakyan ni Zoe papuntang airport. Naghintay ng ilang sandali si Levi sa exit ng airport bago dumating si Iris Annabel. Si Iris ay isang payat na babae sa taas na 170 centimeters. Ang kanyang mahahabang binti ay maihahambing pa sa mga profesional na modelo. Nakasuot siya ng isang pare ng Ferragamo na mataas na takong at isang itim na Amerikano. Si Iris ay tila naging mapagmataas at walang pakialam habang may suot na pares ng shades sa kanyang maselang mukha. Ang kanyang pag-uugali ay namumukod tangi sa lawak ng pagkumbinsi sa iba na isipin siya bilang isang sikat na bituin. Ang mga dumadaan ay nagsimulang kumuha ng mga larawan sa kanya gamit ang kanilang mga telepono. Nakilala agad ni Iris si Levi. Lumapit ito sa kanya at inihagis sa kanya ang kanyang bagahe. Ipadala mo ako sa Morris Group bago mag-alas 9. Nagmamadali ako, she demanded. Pakiramdam ni Levi ay walang magawa habang iniisip ang sarili. Pumunta ako dito para sunduin ka. Hindi lamang ikaw ay nabigo sa pagpapakita ng iyong pasasalamat, ngunit tinatrato mo ako bilang iyong lingkod. Pero pinasok pa rin niya ang bagahe sa trunk. Isang oras na lang ang natitira. Bilisan mo. Matigas na utos ni Iris pagkatapos niyang tingnan ang kanyang mamahaling Patek Philippe na wristwatch na pumasok sa sasakyan. Sige, sisiguraduhin kong aabot ka sa tamang oras. Ini-start ni Levi ang makina, nobela. Inalis ni Iris ang shades niya, nakitang-kita ang maselang feature ng mukha niya at flawless na kutis. Tiyak na si Iris Annabel ay isang babaeng may kagandahang maihahambing kay Zoe Lopez. Pinalaki niya si Levi. May balak ka pa bang manatili sa tabi ni Zoe? She asked out of the blue. Bakit ko siya iiwan? Natarante si Levi. Dahil hindi mo siya deserve. Isinantabi ang iyong kahirapan. Ang katotohanan na ikaw ay nakakulong noon ay sapat na upang maging hindi ka karapat-dapat na kapareha para kay Zoe. Hindi ako nagdidiskrimina sa iyo, ngunit ang iyong bahid na record ay makakaapekto sa iyo. Kinabukasan ni Zoe, ang kanyang kumpanya ay nasa tamang landas na ngayon. Pulalawakan niya ang kanyang negosyo pagkatapos mamuhunan mula sa Morris Group, magiging isa sa mga pinakakagalang-galang na numero sa mundo ng negosyo ng Northampton. Ikaw naman, ano ang maiaambag mo sa kanyang tagumpay maliban sa pananatili sa kanyang tabi? Hindi banggitin ang dahilan sa likod ng iyong pagkakakulong ay tatalakayin sa likod ni Zoe kapag siya ay nagtagumpay. Malamang na hindi mo maarak ang epekto ng isyong ito, ngunit makikita mo kung ano ang subukan kong sabihin sa iyo, tama ba? Hindi kayo makikinabang ni Zoe sa pagsasama. Mahusay na nagsalita si Iris habang binobomba niya si Levi ng kanyang sariling mga opinyon. Nagpatuloy siya nang mapansin ang katahimikan ni Levi. At saka, wala na akong nakikitang fighting spirit sa iyo. Hindi ka nakatulad ng Levi Garrison noong una. Napayuko ka sa harap ng malupit na katotohanan. Ang Levi Garrison mula sa 6 na taon na ang nakakaraan ay hindi bababa sa pagmamaneho sa akin mula sa paliparan. Sinulyapan ni Levi si Iris sa pamamagitan ng rearview mirror. Tanong niya, so, kaya kailangan mong makipaghiwalay kay Zoe? Manghihimasok ako at haharapin ko ang paggamit nito kapag naupo na ako rito, nangingibabaw na sabi ni Iris. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 216. Si Levi naman ay ngumiti ng nakakaloko. Niloloko mo ba ako? Hindi pa naman ako kasal sayo. Best friend ko si Zoe. Hindi ako papayag na sirain niya ang buhay niya. Malamig na sabi ni Iris. Maliban kung ano? Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa interes ni Levi. Unless maging successful ka ulit.
Kailangan mong maging kasing husay ni Zoe para maging karapat-dapat sa kanya. Kung hindi, hindi ako papayag na manatili ka sa tabi niya. Tumawa si Levi. Ako ang tumulong kay Zoe para makita ang kanyang kasalukuyang tagumpay, alam mo ba? Ngumisi si Iris. Tanong niya kay Levi sa malamig na tono. Sinasabi mo ba sa akin na nabawi mo ang kontrol sa Levi Group at iminungkahi na baguhin ang pangalan ng kumpanya sa Morris Group? Ngumisi si Levi. Isa kang matalinong dalaga, sige. Talagang tama ka. Pwede bang medyo grounded ka, Levi Garrison? Katawa-tawa ka. Sinaliksik ko ang lahat tungkol sa Morris Group. Ang chairman ng kumpanya, si Neil Atkinson, ay walang kinalaman sa iyo. Natahimik si Iris pagkatapos niyang magsalita. Napuno ng pin drop na katahimikan ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Mula noong bata pa, si Iris ay isang mapanindigan at nangingibabaw na tao, hindi sa banggit na mayroon siyang mga kakayahan upang i-back up ang kanyang saloobin. Naging mas mayabang siya pagkatapos niyang makaipon ng mga karanasan at maitatag ang kanyang reputasyon sa mundo ng pananalapi sa ibang bansa. Irerespeto lang ni Iris ang kanilang mga kakilakilabot na tao sa mundo ng pananalapi nang may paggalang sa puntong iyon. Wala akong pakialam na seryosohin si Levi Garrison noong nakaraan, lalo na itong si Levi Garrison na pinakawalan na kaganapan. Galing sa kulungan, napagtanto kong isa siyang napakasamang tao pagkatapos ng maikling pag-uusap namin. Ang mga babaeng katulad ko at si Zoe ay napakabuti para sa isang kasing baba niya. Nakapagdesisyon na ako. Isa sa mga layunin ko sa pagbabalik ng bansa ay ang paghiwalayin ni Levi kay Zoe. Dumating sila sa Morris Group pagkaraan ng ilang sandali. Ibalik mo muna ang bagahe ko sa kinaroroonan ni Zoe. Kukontaken ko ulit si Zoe sa gabi. Kumuha ng ilang bill si Iris at inihagis ang pera kay Levi habang bumaba ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Binabayaran kita sa iyong pagsusumikap, Nobela. Sa palagay ni Iris, si Levi ay isang lingkod lamang na maaaring magukulan ng pera. Napaisip si Levi habang nakatingin sa pera na nakalatag ngayon sa passenger seat. Pinapahiya niya ako sa pera. Kahit ano, ibabalik ko muna ang bagahe niya. Tawag ni Kirin ng papaalis na si Levi. Nasaan ka, sir? Kadadating lang ng 2 kandidato. Magsisimula kami ng panayam sa 10 o'clock sharp, gaya ng nabanggit ko dati. Tinapik-tapik ni Levi ang ulo niya matapos marinig ang paalala ni Kirin. I totally forgot about this because of Iris. Nandito na ako. Aakyat ako kaagad sa taas, sagot ni Levi. Sige, ako na ang mag-aayos ngayon, sabi ni Kirin. Naayos na ni Kirin ang lahat ng makarating si Levi sa kanyang opisina. Sa loob ng kanyang opisina ay may screen na nagpapakita ng live na surveillance footage sa loob ng meeting room. Ang parehong mga kandidato ay sasailalim sa kanilang mga panayam sa silid ng pagpupulong sa kanilang sandali. Nandoon si Kirin sa loob ng meeting room. Pero nandoon lang siya para ipakita ang mukha niya. Ang ibang mga executive ang magtatanong sa mga kandidato. Si Elena Holmes ay isa sa mga executive sa lumahok sa panayam. Naka-earpiece si Kirin para i-relay ang mga tanong ni Levi sa mga kandidato. Ang unang kandidato, papasok ngayon. Kaya, opisyal na nagsimula ang panayam. Ang unang kandidato ay isang babae. Siya ay may balingkinitang figure ng katawan at mapang-akit na hitsura. Napatulala si Levi nang makita ang hitsura ng babae sa screen. Si Iris Annabel yun. Kaya pala bumalik siya galing abroad. Nandito siya para mag-apply para sa posisyong Vice President sa Morris Group. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 217. No wonder hiniling niya na ipadala ko siya dito. Kasalanan lahat ito ni Iris. I would have grasped the situation earlier kung hindi niya ako binash sa lahat ng pang-iinsulto kanina. Nagsimula ang panayam ni Iris bago maalala ni Levi ang kanyang mga iniisip. Siya ay talagang isang mahusay na kandidato dahil hindi siya nag-aksaya ng oras upang mapabilib ang mga tagapanayam sa kanyang pagganap. Inayos muli ni Levi ang kanyang sarili at sinimulan siyang tanungin sa pamamagitan ni Kirin. Ang pagtatanong ni Levi ay lahat sa punto at sumasalamin sa kanyang mga puntoismo. Nagtataka si Iris sa tuwing tinatanong siya ni Kirin. Ang Neil Atkinson na ito ay isang kahanga-hangang tao. Ang paraan ng pagharap niya sa isang sitwasyon mula sa isang kakaibang punto de vista ay sadyang kamangha-mangha. Isa siyang business prodigy.
Ang aking karera ay maaari lamang umunlad sa ilalim ng pamumuno ng isang napakatalino na tulad niya. Magiging magandang pagkakataon ito para pakinisin at pahusayin pa ang aking mga talento. Gayunpaman, hindi alam ni Iris ay si Levi ang nag-iisip ng mga tanong. Nalutas niya ang lahat ng mga tanong ng sunod-sunod sa isang mahinahon at nakolektang paraan. Inihanda niya ng husto ang sarili bago dumalo sa panayam na ito. Isinaalang-alang niya ang pagtatanghal ng Morris Group at naglatag ng mga detalyadong plano higit pa sa kumpanya sa industriyang ito. Naisip ni Levi na si Iris ay talagang may gagawing tao para sa trabaho. Ito ang uri ng talento na kailangan ko sa aking kumpanya. Kirin, sabihin mo sa kanya na hired na siya, sabi ni Levi, nobela. Nag-alinlangan si Kirin. Tapos mamulong siya. Sir, may isa pang kandidato na hindi pa sumasailalim sa interview. Hindi mo ba gustong ikumpara ang mga kandidato? Hindi naman kailangan yon. Siya ang taong kailangan kong punan sa posisyon. Hiling sa ibang kandidato na mag-apply para sa isa pang posisyon sa ehekutibo, sagot ni Levi. Sa loob ng meeting room, si Kirin ay nagbigay ng nakakasilaw na ngiti. Congratulations, Ms. Annabel. Opisyal kang tinanggap bilang vice-presidente ng Morris Group. Pakiusap maging pamilyar sa kapaligiran ng trabaho ngayon. Maaari kang magsimulang magtrabaho bukas kapag natapos mo na ang proseso ng onboarding sa departamento ng HR. Ito, natigilan ang ibang executive sa loob ng kwarto. Maging si Iris ay nagulat. Mayroon akong tiwala na makuha ang trabahong ito. Ngunit ang paggawa ng anunsyo na ito dito ngayon ay hindi inaasahan. Sa normal na mga pangyayari, ang mga executive ay kailangang talakayin at gumawa ng desisyon para sa isang bagay na kasing halaga nito. Bukod dito, may isa pang kandidato na naghihintay sa labas ng silid. Tanong ni Elena, paano ang ibang kandidato, si Mr. Atkinson? Napangiti si Kirin. Ms. Si Annabel ang tamang tao para sa trabahong ito. Hiling sa ibang kandidato na mag-apply para sa isa pang posisyon. Naiintindihan. Nagulat si Iris. Hindi niya maiwasang humanga sa pagiging mapagpasyahan ni Kirin. Siya ay isang determinado ngunit sira-sira na tao. Ang mga dakilang lalaki lamang ay maaaring magkaroon ng ganitong personalidad. Napunta ako sa tamang lugar. Lumapit si Iris kay Kirin, naglalayong pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Pero magiliw na tugon ni Kirin. Magiging prangka ako, Ms. Annabel. Isa lang akong empleyado ng korporasyong ito. Ibang lalaki ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Siya yung nag-interview sa'yo kanina. Gulat na tanong ni Iris tungkol sa may-ari ng kumpanya at nag-request pa na makipagkita sa kanya. Magkakaroon ka ng pagkakataong makilala siya sa hinaharap. Bumalik sa opisina ni Levi. Pinunasan ni Kirin ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi ba masyadong nagmamadali ang desisyon na iyon, sir? Ngumiti si Levi. Hindi talaga. Matapang ang babaeng iyon at nakakapag-isip sa labas ng kahon. Ang ganitong uri ng karakter ay kailangan para sa patuloy na pag-unlad ng isang kumpanya. Nag-scan ako sa resume ng ibang kandidato, at ang estilo niya ay hindi ang hinahanap ko. Nauna nang ginawa ni Levi ang paghahambing. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga labi at napaisip. I'm guessing you never expected me to become your superior, tama ba ako, Iris Annabel? Pinangasiwaan ni Iris ang kanyang mga pamamaraan sa onboarding sa departamento ng HR at naglibot sa buong kumpanya bago lumabas na may hawak na isang tumpok ng mga dokumento. Sa hindi pagkakataon, nagulat siya nang makitang naghihintay si Levi sa pasukan. Kaka-rating lang din ni Levi sa entrance. Naguguluhang tiningnan ni Iris si Levi. Pagkatapos ay naglabas siya ng mas maraming pera sa kanyang pitaka at inihagis ang pera kay Levi pagkatapos pumasok sa kotse. Isipin mo itong bayad pati na rin ang iyong mga tip mula noong hinintay mo ako, sabi ni Iris. Nasanay na siya sa kaugalian sa ibang bansa kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng tip sa mga waiter, valet, at taxi driver para sa kanilang mga serbisyo. Sa palagay ni Iris, si Levi ay kapareho ng mga taong iyon, marahil ay mas mababa pa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 218. Kinuha ni Levi ang pera at itinago ang pera sa kanyang wallet. Umiling si Iris at napabuntong hininga sa tanawing iyon. Handa siyang tanggapin ang pera nang walang anumang reklamo.
Hindi na niya deserve talaga si Zoe. Dagdag ni Levi. Titip mo pa ako. Nag-gold ka ba kanina? Tinuro ni Iris ang Morris Group. Alam mo ba ang lugar na ito? Nobela. Tumanggo si Levi. Siyempre, ang lugar na ito ay dating Levi Group. Oo, nakuha ng Morris Group ang Garrison Group. Ang mga ari-arian ng kumpanyang ito ay hindi hihigit sa 1 bilyon ngayon, kaya ang pag-asam ay isang bagay na makikita. Ako ang bagong hire na Vice President ng Morris Group. Hindi ko inuuna ang sweldo, ngunit binabayaran nila ako taon-taon ng 70 milyon. Paliwanag ni Iris kay Levi na parang walang kwentang bagay. Kaya kung kumita ng ganito kalaking pera habang ako ay nasa ibang bansa pa rin. Nag-apply ako para sa trabahong ito sa Morris Group pangunahin upang matupad ang aking mga pangarap. Congrats kung gayon. Ngumisi si Levi. Dagdag niya sa sarili niya sa loob. Natatakot ako na hindi mo malalaman ito. Pero ako ang amo mo, ako ang magdedesisyon sa halaga ng taunang sweldo mo. Ibinalik ni Levi si Iris sa Bayview Garden. Natigilan siya matapos tingnan ang bahay. Binili mo ito. Hindi siguradong tanong ni Iris. O hindi, nangungupahan kami sa lugar na ito, sagot ni Levi. Hahaha, tumawa ng malakas si Iris. Hindi ka ba nahihiya, Levi Garrison? Hinihiling mo kay Zoe na manatili sa isang paupahang bahay kasama mo. Hulaan ko, nagbabayad din si Zoe ng renta. Walang paraan na kayang bayaran ni buwan ng upa para sa lugar na ito. Ang isang marangyang bahay na tulad nito ay hindi bababa sa 10,000 sa isang buwan na inuupahan. Tumanggo si Levi. Oo, si Zoe ang nagbabayad ng renta. Kung nagpakasal ako sa isang tulad mo, hiniwalayan na kita ng walang pag-aalinlangan. Pabigat ka lang kay Zoe. Sinaman ng tingin ni Iris si Levi. Don't you dare spew nonsense about love in front of me. Kung talagang mahal mo si Zoe, dapat mong iwan sa kanya ang kanyang pinakamagandang interes sa iyong puso. Ngumisi si Levi. Masyado mo akong minamaliit, babae. Maniwala ka sa akin kapag sinabi ko ito. Ako ang nagbigay sa inyo ni Zoe ng lahat ng meron kayo. Faf. Inilibot ni Iris ang mga mata kay Levi, katawa-tawa. Siya ay mapangahas. Ang tanging nakikita kong improvement sa kanya ay ang kanyang nagagawang magsalita ng malaki ng walang kahihiyan. Wala akong pakialam na pakasalan ka kung totoo ang sinabi mo. Nanginginig sa galit si Iris. Tandaan mo ang sinabi mo kanina. Huwag mong pagsisihan ang iyong desisyon sa hinaharap. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Mababaliw na sana si Iris nang makita niyang sinusuri siya ni Levi. Isa siyang hamak. Pumasok siya sa guest room at sinara ang pinto sa likod niya. Nagulat na makita ang mukha ni Levi sa isang segundo. Bandang hapon, umuwi si Zoe nang mas maaga sa inaasahan. Lumabas tayo at ipagdiwang ang iyong pagbabalik sa bansa, Iris. Tuwang-tuwa si Zoe. Oo naman. It's my treat today since I got the job. Nakangiting sabi ni Iris. Ang galing. Tunay na masaya si Zoe para sa kanyang matalik na kaibigan. Maraming pagkakataon para sa amin na magtulungan sa hinaharap, Zoe. Talagang tutulungan kita sa mga investment. Tara na at kumain na tayo. Diretsyong sabi ni Iris kay Zoe nang makita niya si Levi na papalabas ng kwarto nito. Kailangan kitang makausap tungkol sa isang hindi ka nais-nais na bagay. Natarante si Zoe. Anong ibig mong sabihin? Dapat mong hiwalayan si Levi, dagdag ni Iris. Naniniwala akong papayag ang mga magulang at kamag-anak mo para makipaghiwalay ka sa kanya. Ano? Divorce. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 219. Isang Porsche 911, na halos mahigit 1 milyon, ang nakaparada sa labas ng bahay nang dumating sila sa pasukan. Nandito na ang kotse ko. Binuksan ni Iris ang pinto ng kotse at pumasok sa driver's seat. Nabili na niya ang lahat ng kailangan niya bago siya bumalik sa bansa. Isa sa mga binili niyang kotse ay itong Porsche 911, habang ang bahay na nakuha niya ay nasa tabi ni Levi at Zoe sa Bayview Garden. Pumasok ka, Zoe. Sigaw ni Iris. Nag-alinlangan si Zoe. 2 upuan lang ang available sa sports car na ito. Paano si Levi? Hayaan siyang sumakay ng taxi. Huwag magmaneho doon, Levi Garrison. Ang lugar na pupuntahan natin ay hindi pinapayagan ang anumang sasakyang wala pang 1 milyon na makapasok. Mariing paalala ni Iris kay Levi.
Ipapakita ko sa kanya ang pagkakaiba ng ating mga pamantayan dito at ngayon. Dapat ay sumakay na lang siya doon sa halip na dumaikit na parang masakit na hinlalaki sa high-end na restaurant na iyon para sa pagmamaneho ng murang sasakyan. Sa huli, sinamahan ni Zoe si Iris sa kanyang sasakyan habang si Levi ay sumakay ng taxi papunta sa destinasyon. Ang Royal Club Restaurant ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. Ang restaurant ay tumanggap lamang ng mga customer na may advanced na bukang. Ang sinumang customer na gustong kumain ay dapat magparehistro bilang miyembro sa pamamagitan ng pagbabayad ng 2 milyong bayad sa pagpaparehistro. Bukod dito, kinailangan nilang mag-book ng mesa 1 linggo, o kahit 1 buwan na mas maaga. Ang dahilan sa likod ng abala ay ang mga mamahaling sangkap na nagsagawa ng advanced na paghahanda. Ang Royal Club Restaurant ay bahagi ng negosyo ni Leo Rogers. Ang lugar ay pinamamahalaan ng pamilya Rogers, ngunit si Levi ang aktwal na may-ari. Maraming mag-agarang sasakyan ang nakaparada sa labas ng restaurant. Maging ang Porsche 911 ni Iris ay tila hindi makabuluhan sa mga mamahaling sasakyan. Nginitian niya si Levi. Nakikita mo ba ito, Levi Garrison? Kami ni Zoe ay mga taong karapat-dapat sa gayong marangyang pamumuhay. Wala kang maibibigay para kay Zoe. Isa ka lang kahihiyan at pabigat sa kanya. Hindi siya pinansin ni Levi. Ipinakita ni Iris ang kanyang member card para makapasok sa restaurant, ngunit ang kanyang card ay entry-level na silver card lamang. Itinumpas niya ang member card sa kanyang kamay. Nakikita mo ba itong card? Kailangan kong magbayad ng 2 milyon sa 1 taon para lang maging kwalipikado bilang pinakamalaking miyembro sa restaurant na ito. Napatingin si Iris kay Zoe. Nahuli si Zoe sa mahirap na posisyon. Pero wala siyang magawa sa tahasang pagkatao ni Iris. Maligayang pagdating. Sa hindi malamang dahilan, ang bawat staff sa loob ng restaurant ay nakatingin sa tatlo na may paggalang at kahit natakot, nobela. Hindi rin alam ni Iris kung ano ang nangyayari. Anong meron sa mga taong ito? Ganun na ba ako nakakatakot? Little did she know, talagang nag-iingat sila sa presensya ni Levi. Ang bawat miyembro ng pamilya Rogers ay natatakot kay Levi ng higit sa sinuman. Agad namang sumugod ang manager ng Royal Club Restaurant na si Alger Palmer para batiin sila. Minagalang G. Garrison, MS. Annabel, at MS. Lopez, maligayang pagdating. Sabay-sabay na nagtaas ng boses ang iba pang waiter at waitress. Welcome sa Royal Club Restaurant. Tapos sumigaw si Alger, linisin mo ang mga mesa. Hilingin sa lahat ng iba pang mga parokyano na umalis kaagad. Ihahatid lang ng aming restaurant si Mr. Garrison at ang kanyang mga bisita ngayong gabi. Hindi nagtagal, si Levi, Zoe, at Iris na lang ang natira sa mga parokyano. Hindi makapaniwala sina Zoe at Iris habang nasasaksihan ang tagpong iyon. Anong nangyayari? Lahat ba ng mga parokyano ay itinataboy nila dahil sa akin? Pero silver member lang ako dito. Naniniwala ako na may iba pang gold, platinum, at diamond rank patrons na kumakain dito kanina. Sa huli, si Levi at ang mga babae ay inayos na umupo sa pinakamagandang lugar sa loob ng restaurant. Natarante si Iris. Bukas lang ang upuang ito para sa mga miyembro ng Diamond Guard, at katumbas iyon ng paggastos ng 5 milyon sa lugar na ito bawat taon. Malinaw na hindi natutugunan ng aking card ang mga organisasyon iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 220. Bakit ako pinahihintulutan na umupo dito kung ako ay isang miyembro lamang ng Silver Card? May mali. Dapat may nangyayari dito. I've sensed na kakaibang atmosphere simula nung dumaan kami sa pinto kanina. Nasisiyahan ka ba sa aming mga serbisyo, Mr. Garrison at mga kagalang-galang na bisita? Hinanap ni Alger ang kanilang mga opinyon habang nakatingin kay Levi, natural. Nakangiting sagot ni Levi. Ito ay katanggap-tanggap. Kinakabahan si Zoe habang malamig na sabi ni Iris. Anong pinagsasabi mo, Levi Garrison? Hindi mo ipahayag ang iyong opinyon sa isang lugar na tulad nito. Agad na inalis ng Kaylan Awan si Alger Palmer. Hindi dapat malaman ng dalawang babaeng ito ang pagkakakilanlan ni Levi Garrison. Mabilis niyang inayos ang mga gamit. Kumalma ka po MS. Annabel. Madalas namin ang bawat feedback na ibinibigay ng aming mga parokyano.
Maaari mo rin kaming bigyan ng mga mungkahi kung paano namin mapapabuti ang aming mga serbisyo. Gagawin namin ang aming makakaya para mapasaya si Mr. Garrison. Ang mga salita ni Leo Rogers ay umalangaw sa tabi ng tainga ni Alger habang siya ay nanginginig sa takot. Magdurusa ka ng husto kung hindi magustuhan ng sino man sa loob ng restaurant si Levi Garrison. Ang pagpapanatili ng mabuting kalooban ni Levi ay ang pinaka-prioridad ng bawat staff sa Royal Club Restaurant sa sandaling iyon. Napayuko ng malalim si Alger habang hinihingi ang opinyon ni Levi. Mayroon ka bang anumang mungkahi para sa amin, Mr. Garrison? Mayroon akong isang mungkahi. Bilasan mo at ihain ang mga ulam. Gutom na ako. Naiinip na sabi ni Levi. Sabay wave ng kamay ni Alger. Bilasan mo at ihain mo na ang mga ulam. Ilabas ka agad ang lahat ng pinakamasarap na pagkain na mayroon kami sa restaurant. Iyan ang espiritu. Halatang nasa sabik si Alger na makatanggap ng papuri mula kay Levi. Naglabas siya ng panyo para linisin ang leather shoes ni Levi nang may mapansin siyang mantsa. May dumi sa sapatos mo, Mr. Garrison. Hayaan mong panasan ko ang mantsa para sa iyo, nobela. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata nila Zoe at Iris. Nakatitig sila sa takot habang nakayuko si Alger para linisin ang sapatos ni Levi. Diyos ko, ano ang nangyayari? Alam nila ang mataas na katayuan ni Alger bilang manager ng Royal Club Restaurant. Karamihan sa mga mayayamang tao ay kailangang magbigay ng kanilang paggalang sa kanya dahil ang restaurant ay bahagi ng negosyo ng pamilya Rogers, pagkatapos ng lahat. So anong ginagawa niya? Naglilinis ng sapatos ni Levi sa harap namin. Sino ba talaga si Levi? Hindi ito kapanipaniwala. Ang buong mesa ay mabilis na napuno ng mga bagong handa na pagkain matapos makabawi sina Zoe at Iris mula sa kanilang panandaliang pagkatulala. Laking gulat ni Iris nang makita ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Hindi ito ang iniutos ko. Ang lahat ng mga pagkaing ito ay ang pinakamahal na mga item sa menu dahil sa pambihira ng mga sangkap. Ang pagkain na ito lamang ay aabot sa akin ng mahigit 200,000. Awkward na ngumiti si Iris. May mali ba sa kusina? Hindi ito ang mga pagkaing in-order ko. Magalang nangiti ang sagot ni Alger. Please be rest assured, Ms. Annabel and Ms. Lopez. Ang pagkain na ito ay ganap na walang bayad. Lahat kayo ay may karapatang kumain dito anumang oras, nang walang anumang bukang at bayad. Natarante si Iris. Ito. Pero manager, silver card member lang ako. Ayos lang. Lahat kayo ay maaaring magtamasa ng higit pang mga kaysa sa mga karapat-dapat sa mga miyembro ng Diamond Card, dagdag ni Alger. Si Iris at Zoe ay nahuli sa kaguluhan. Napatingin sila kay Levi, na ngayon ay pinupuno ang kanyang mukha ng masasarap na pagkain, parang siya ang punot dulo ng lahat ng nangyayari. Hindi napigilan ni Iris ang pag-usisa. Sino ka, Levi Garrison? Mukhang natatanggap namin ang lahat ng hindi pangkaraniwang pagdamot na ito dahil sa iyo. Sagot ni Levi nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tama ka. Ito ay dahil sa akin. Kung gayon sino ka? Napalunok si Iris habang bumabalot sa kanyang puso ang pag-aalala. Natense na rin si Zoe. Pinunasan ni Levi ang bibig at sumagot. Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Kaya natural lang na ma-enjoy ko lahat dito sa gusto ko. Nabalot ng katahimikan ang paligid matapos magsalita si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 221. Natulala sina Zoe at Iris. Bahagya silang napaniwala sa sinabi ni Levi ng mga sandaling iyon. Ito ang tanging lohikal na paliwanag. Una, pinalayas nila ang lahat ng iba pang mga parokyano sa pagdating namin, pagkatapos ay inihain nila sa amin ang lahat ng kanilang pinakamasarap na pagkain ng libre. Hindi nakakalimutan, ang manager ng restaurant na ito ay talagang naglinis ng sapatos ni Levi para sa kanya. Kuwit, biglang tumunog ang phone ni Iris. Nakakurve ang labi niya pagkatapos niyang tingnan ang screen. Hiniling ko sa isang kaibigan na siyasatin ang impormasyon ng restaurant na ito pagkatapos maramdaman ang kakaibang kapaligiran. At ngayon ko na natanggap ang sagot. Si Leo Rogers ang nag-iisang may-ari ng Royal Club Restaurant. Hahaha, how dare you tell us this restaurant belongs to you, Levi Garrison? Tanong ni Iris sa kanya. Tama iyan. May problema ba? Magalang na umamin si Levi.
Umirap sa kanya si Iris at inabot ang phone niya kay Zoe. Naubos lahat ng kulay sa mukha ni Zoe matapos basahin ang mensahe. Pareho kaming nagulat sa sinabi ni Levi kanina. Akala talaga namin siya ang may-ari ng restaurant na ito. Napangiti si Zoe. Huwag mo siyang pansinin, Iris. Mahilig magbiro si Levi. Ngumisi si Iris. Na-realize ko yun kanina. Puno siya ng big talks. Maaari mo bang ipakita sa amin ang iyong lisensya sa negosyo, Mr. Palmer? Si Iris ay isang maislan na tao. Gusto niyang ilantad ang kasinungalingan ni Levi na may ebidensya. Walang ibang pagpipilian si Alger kundi ipakita sa kanya ang lisensya sa negosyo. Hinampas ni Iris ang business license sa harap ni Levi. Tingnan mo itong mabuti. Nakikita mo ba kung sino ang may-ari ng restaurant na ito? Ang lugar na ito ay pag-aari ni Leo Rogers. Nakikita mo ba ang iyong pangalan kahit saan sa lisensyang ito? Sagot ni Alger sa loob. Maaari niyang makuha ang buong pamilya Rogers sa isang salita. Bulyo ni Iris sa pananahimik ni Levi. Mag-isip ka muna bago ka magsalita sa palabas, lalo na kapag nasa mga pampublikong espasyo ka. Huwag bigyan ng kahihiyan ang mabuting pangalan ni Zoe. Tulala pa rin si Zoe sa lahat ng nangyari. Bulong niya sa best friend. Anong nangyayari, Iris? Bakit tayo tumatanggap ng ganitong uri ng ultra-luxurious treatment? Kumunat ang noo ni Iris. Ang tanging naiisip kong paliwanag ay dahil sa katayuan ko bilang vice-presidente ng Morris Group. Alam na ng karamihan sa mga tao na binili ni G. Atkinson ang Levi Group at Garrison Group mula sa pamilyang Rogers. Sa palagay ko ay tinatrato na ngayon ng pamilyang Rogers si Mr. Atkinson na parang VVIP. Kaya lohikal para sa akin, ang kanyang vice-presidente, na makatanggap din ng mga katulad na paggamot. Nagulat si Zoe. Ginoo. Kahanga-hanga ang Atkinson. Ngunit sa palagay ko hindi ko ito isang sorpresa. Ang isang taong may kakayahan na makita sa pamilya Rogers ay dapat na isang kilalang tao. Ngumisi si Iris. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto, Zoe. Si Neil Atkinson ay isang empleyado lamang. Natigilan si Zoe. Hindi makapaniwalang tanong niya. Sinasabi mo ba sa akin na may ibang tao na may kontrol sa Morris Group? Tumango si Iris. Tama iyan. Nalaman ko lang ang tungkol dito pagkatapos ipaalam sa akin ni Neil Atkinson na ito talaga ang tunay na may-ari ng Morris Group na halos nag-interview sa akin. Siya ay talagang isang mabigat na tao. Nahijitin niya ang lahat ng iba pang mga pambihirang lalaki na nakilala ko sa aking mga larangan sa mga tuntunin ng kanyang proseso ng pag-iisip at ang kanyang pananaw sa mga prospect ng kumpanya. Hindi exaggeration na sabihin na fan niya ako ngayon. Nagningning ang paghanga sa mga mata ni Iris habang inilarawan ang mga kakayahan ni Levi. Talagang nabihag siya sa kakayahan ni Levi noong araw na iyon. Napangiti si Levi na nasarapan sa kanyang mga lobster sa gilid. Hindi ko inaasahan na si Iris Annabel ang magiging fan ko ngayon. Talaga. At sa palagay ko siya ay isang taong may edad na may maraming karanasan. Curious na tanong ni Zoe. Hindi yon. Sinabi sa akin ni Mr. Atkinson na siya ay isang binata, halos kasing edad ng iyong Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 222. Tumingin si Iris kay Levi at humagulgol. Magkasing edad lang sila, pero bakit may malaking pagkakaiba sa pagitan nila? Nobela. Depensa ni Zoe kay Levi, si Levi ay may gumawa pa rin. Dapat bigyan mo siya ng ilang pagkakataon para mapatunayan ang sarili niya. Binaling ni Iris ang ulo sa kabilang side, ayaw na siyang tingnan. Ang Morris Group ay kumukuha sa ngayon, ngunit malinaw na hindi siya angkop. Angkop lang siya sa mga posisyon tulad ng mga tagapaglinis at mga security guard. Ipinapahiwatig ni Iris na ang katayuan ni Levi ay katumbas ng basura. Ngumiti si Zoe. Sa palagay ko ay sabik kang makilala ang misteryosong amo na ito, Iris. Tugon ni Iris na may mas mataas na pag-asa. Ginoo. Sinabi sa akin ni Atkinson na makikipagkita ako sa kanya sa lalong madaling panahon. Maaari kong garantiya na siya ay isang maimpluwensyang figure sa Northampton. Napakaswerte ko na nakatrabaho ko siya. Pagkatapos noon, inilipat ni Iris ang usapan. Zoe, I really recommend you to file a divorce with Levi as soon as possible. Paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay,
Si Levi ay magmumungkahi ng diborsyo ng maaga o huli kaya maaari mong gawin ito ngayon kanilang mga larangan, at mas magaling kaysa dati o magiging si Levi. Nakangiting pagtanggi ni Zoe. Alam kong nasa puso mo ang pinakamabuting interes ko, Iris. Pero si Levi lang ang makakasama ko habang buhay. Napabuntong hininga si Iris. Alam niya kung gaano katigas ang ulo ni Zoe. Marahil ay dapat kong puntiryahin si Levi. Pipilitin ko siyang iwan si Zoe. Iniwan ni Iris si Levi at pinabalik si Zoe sa bahay pagkatapos kumain. Maya-maya pagkaalis ng mga babae, pinalibutan ng grupo ng mga tao si Levi. Dumating na si Leo Rogers at ang kanyang mga tauhan. Dapat ba kitang pabalaykan ng personal, Mr. Garrison? Tanong ni Leo. Hindi naman kailangan yon. Babalik ako mag-isa. Nagsindi ng sigarilyo si Levi at nawala sa gabi. Nagpasya siyang bumalik sa bahay na naglalakad dahil gusto niyang mag-isipan ang kanyang diskarte sa pakikitungo sa Northampton Chamber of Commerce. Ang Chamber of Commerce na ito ay isang matagal na organisasyon sa Northampton, kung tutuusin. Ang pagbagsak ng organisasyong ito ay makakaapekto sa paglago ng ekonomiya ng Northampton, gayon din sa iba pang sektor. Maraming tao ang mawawalan ng trabaho sa oras na iyon. Hindi iyon ang gusto kong resulta. Hindi ko maaaring manipulahin ang pag-unlad ng Northampton para matupad ang aking mga makasariling hangarin. Ang pinakamagandang paraan upang mahawakan ang sitwasyong ito ay palawakin muna ang Morris Group hanggang sa mapalitan ang posisyon ng Chamber of Commerce. Pagkatapos ay maaari ko silang i-corner ng mas kaunting mga alalahanin. Sa sandaling iyon, isang Maybach na walang mahigit 10 milyon ang park sa tabi ng kalsada na kumikislap ang turn signal nito. Malinaw na may nangyaring masama. Isang sigaw ng isang batang babae na humihingi ng tulong ay narinig, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakikilala habang siya ay bumubulong sa paraang nabigla. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Levi ang isang matandang lalaki na nagdurusa sa pag-aresto sa puso sa backseat. Napagpasyahan niya na ang lalaking iyon ay isang malalang pasyente ng sakit sa puso na hinuhusgahan mula sa mga gamot sa tabi niya. Malubha ang kanyang kalagayan. Kaya kung iligtas ang lolo mo, tumabi ka, sabi ni Levi. Ginawa ng dalaga ang sinabi ni Levi. Tumabi siya para hayaang tumulong si Levi sa kalagayan ng kanyang lolo. Si Levi ay may mga kasanayan na angkop sa isang propesyonal na doktor. Siya ay kasangkot sa negosyong may kaugnayan sa medikal na 6 na taon na ang nakakaraan at pinakilala ang kanyang mga kasanayan sa larangan ng digmaan. Karaniwan na sa kanya ang pag-opera sa mga sugatang sundalo sa war zone. Kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa na iligtas ang matandang lalaki na iyon. Anong ginagawa mo? Tumigil ka kaagad. May galit na sumigaw. Lumingon si Levi at nakita niya ang mahigit 100 lalaki na nakatayo sa likuran niya. Sila ang mga bodyguard ng matanda. Aagawin na sana ng mga bodyguard si Levi dahil inakala nilang sinasaktan niya ang matanda. Iniligtas ko siya. Tumabi ka. Matigas na utos ni Levi. Binalaan ng pinuno ng mga bodyguard si Levi. Mayroon kaming isang propesyonal na pangkat ng medikal. Hindi ka kailangan dito. Kaya mas mabuting itigil mo na ang ginagawa mo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 223. Haha, bodyguard ang tawag mo sa sarili mo sa mga mabagal na galaw. Ang mga gamot na ito ay hindi gagana sa kanya ngayong 10 minuto na siya sa cardiac arrest. Ilang minuto pa, mawawala na siya ng tuluyan. Nakangiting paliwanag ni Levi. Bumagsak ang mukha ng mga bodyguard matapos marinig si Levi. May 8 minuto pa bago dumating ang medical team sa pamamagitan ng pagsakay sa helicopter. Naunawaan ng dalaga ang kalubhaan ng sitwasyon. Tama iyan. Hindi na ang gamot. Ang lolo ay nangyayari ng agarang medikal na atensyon. Dagdag ni Levi. Nakararanas siya ng cardiac arrest. Gawin mo ang gusto mo at hintayin mo lahat ng gusto mo. Pakiusap ng dalaga kay Levi. Iligtas mo ang aking lolo, Ginoo. Sige, tumabi ka. Subukan kong tulungan siya. Pumayag naman si Levi dahil life and death situation iyon. Nakatayo lang at nanonood ang mga bodyguard. Wala nang ibang pagpipilian si Levi kundi gamitin ang kanyang mga kamay upang isagawa ang mga pamamaraan ng resuscitation dahil walang anumang kagamitang medikal sa paligid. Paulit-ulit niyang diniin ang dibdib ng matanda. Isang helicopter ang lumipas makalipas ang 3 minuto.
Isang dosenang doktor ang nagmamadaling pumunta kasama ang isang pangkat ng mga katulong sa likod. Ang nakakagulat na numero ay sumasalamin sa katayuan ng matanda. Ang doktor na nangunguna sa grupo ng mga tao ay bamulong sa kanyang sarili ng may pagsisisi. Late na tayo. Mahigit 10 minuto na ngayon. Tiyak na tumigil sa pagtibok ang puso niya. Kinabahan din ang ibang mga doktor na sumusunod sa kanya. Kung wala na siya, susundan din natin siya sa kanyang libingan. Masyado siyang importante. Ang lalaking iyon ang pinakamayamang tao sa Northampton, si Mr. Winston Gonzales. Itinulak ng mga doktor sa tabi ang mga bodyguard na tulala at nakarating sa gilid ng Maybach. Narito ka na sa wakas, Dr. Woodward. Matagal nang pumasok si Lolo sa isang cardiac arrest. Saway ng dalaga. Bulong ni Dr. Woodward sa loob. Shit. Pero nang makita niya si Levi na ginagawa ang resuscitation procedure, natigilan siya. Ano ito? Ano ang ginagawa niya? Kinikilala ang grupo ng mga doktor. Sabi niya kaya niyang iligtas si Mr. Gonzales. Sabi ng leader ng mga bodyguard, Nobela. Ano? Kalokohan yan. Ito ay katawa-tawa. Sigaw ni Dr. Woodward. Ang panghihimasok ng estranghero na ito ay inalis ang bawat huling pag-asa na kailangan nating iligtas si Mr. Saway ni Dr. Woodward. Lahat ba kayong ipinanganak kahapon? Bakit hindi mo siya pinigilan? Ibinaba ng mga bodyguard ang kanilang mga ulo sa katahimikan. Ubo, ubo. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng sunod-sunod na pag-ubo sa gitna ng kaguluhan. Ang lahat ay nagpatotoo sa mahimalang eksena habang si Winston Gonzales, na nakakaranas ng cardiac arrest ilang sandali lang ang nakalipas, ay umayos sa pagkakaupo. Bumaba si Levi sa kotse at pinakain si Winston ng mga gamot. Ang mga gamot ay lumabas na ngayon dahil ang kanyang puso ay nagbobomba ngayon. Si Winston Gonzales ay hindi na umuubo o nakakaranas ng igsi ng paghinga pagkatapos uminom ng mga gamot. Ang lahat ay namangha sa kamangha-manghang tanawing iyon. Napatingin si Levi sa mga doktor at sinabing, maaari mo na siyang dalhin sa ospital para ma-monitor ang kalagayan niya. Dapat walang problema ngayon. Hinawakan ni Winston ang mga kamay ni Levi at nagpahayag ng pasasalamat. Maraming salamat, binata. Mamatay na sana ako ngayon kung hindi dahil sayo. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dapat kang pumunta sa ospital ngayon para suriing mabuti ang iyong kalagayan. Dumating ang kanilang doktor upang dalhin si Winston Gonzales sa isang stretcher. Paalala niya sa apo bago pumasok sa helicopter. Dalhin mo ang binatang iyan sa bahay namin, una. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilya. Gusto rin ni Linden Woodward na makausap si Levi. Na-curious siya sa paraan na ginamit ni Levi para buhayin si Winston. Ngunit nang lumingon sina Una at Linden, wala na si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 224. Natuwa si Winston nang ipaalam sa kanya ang mga pangyayari. Kapuri-puri ang ugali ng binatang iyon. Dapat niyang malaman na mayaman ako pagkatapos na mapansin ang lahat ng mga mararangyang sasakyan at helicopter, ngunit tahimik pa rin siyang umalis. Dapat ko siyang gantihan ng maganda. Kaya ko siyang gawing bilyonaryo kung galing siya sa mahirap na pamilya. Kung isa na siyang matagumpay na tao, dadalhin ko siya sa mas mataas na taas sa buhay. Siya ay magiging isang figure sa Northampton. Napahanga ang lahat sa anunsyo ni Winston. Siya ang pinakamayamang tao, kung tutuusin. Isa siyang maladyos na nilalang, sa opinyon ng lahat. Siya ay isang taong maaaring baguhin ang kapalaran ng ibang tao nang walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga koneksyon sa lahat ng maimpluwensyang puwersa sa Northampton ay nalampasan ang Chamber of Commerce, Nobela. Gamitin ang lahat ng posibleng paraan para hanapin ang binatang iyon. Gusto kong malaman ang identity niya bukas. Utos ni Winston. Noong gabing iyon, mahigit 10,000 lalaki ang sumusubaybay sa kinaroroonan ni Levi. Napuno ng panghihinayang si Una. Nakalimutan ko ang hitsura niya dahil napuno ako ng takot sa oras na iyon. Pinag-uusapan ni Zoe at Iris ang kanilang mga plano sa pagdating ni Levi sa bahay. Malamig na sabi ni Iris sa kanya pagkapasok niya sa pinto. Lilipat ako sa bago kong bahay bukas. Sana ay matulungan mo ako. Huwag kang mag-alala dahil babayaran kita. Awkward na tumawa si Zoe. Ano bang pinagsasabi mo, Iris?
Tutulungan ka ni Levi kung libre siya. Hindi na kailangang bayaran siya. Ngumuso si Iris. Napaisip siya sa sarili. Aba, kinuha na ng asawa mo ang pera ko kaninang umaga. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Iris. Iniwan niya si Levi para hawakan ang lahat tungkol sa kanyang paglipat. Walang ibang choice si Levi kundi ang paglaruan ang hiling ni Iris dahil kay Zoe. Maluwag ang bahay ni Iris. Bumili siya ng mga bagong kasangkapan para sa kanyang tahanan. Kaya't nagpapadala ng mga gumagalaw ng ilang truck ng mga bagay sa kanyang bahay. Binigyan din nila si Levi ng isang set ng uniform. Lumahok si Levi sa ranggo ng mga gumagalaw pagkatapos niyang magpalit ng uniforme. Dinala niya ang mga electrical appliances sa bahay sa ilalim ng nagninangas na araw. Sa sandaling iyon, isang mamahaling Ferrari ang dumaan sa Bayview Garden at huminto sa harap ng bahay ni Iris. Bumaba sa kotse ang isang batang babae na nakasuot ng marangyang damit. Ibinunyag niya ang kanyang magagandang facial features matapos tanggalin ang kanyang sunglasses. Isa pang babaeng nakasuot ng itim na professional suit ang lumabas sa passenger seat na may dalang briefcase sa kamay. Nakipagkita si Levi sa dalaga kagabi. Siya ang apo ng pinakamalaking tao sa Northampton, Una Gonzales, kilala rin bilang prinsesa ng Northampton. Mahilig tumugtog ng piano si Una, kaya bumili ng kanyang pamilya ng 3 bilyong halaga ng insurance para protektahan ang kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa siyang sumugod para salubungin si Levi. Ikaw pala, Mr. Garrison. Nakangiting bati ni Una. Lahat ng lalaki mula sa pamilya Gonzales ay nabigo na mahanap si Levi kagabi. Nang malapit nang maubos ang time limit na ibinigay ni Winston, may nakatuklas sa kanya na nagtatrabaho kasama ang mga mover. Agad namang lumapit si Una para magpasalamat. Sigurado siyang nagtatrabaho si Levi sa Ants Movers Company habang nakasuot ito ng uniforme. Huminto si Levi sa kanyang trabaho at nagtanong, ano ang problema? Hindi niya naalala si Una dahil nakatutok siya sa pagliligtas kay Winston kagabi. Naalala mo ba yung nangyari kagabi? Iniligtas mo ang lolo ko. Sabi ni Una. Oh, ikaw, bakit ka nandito? Tanong ni Levi. Narito ako para magpasalamat sa iyo, Ginoong Garrison. Nagpapasalamat ka sa pagligtas sa aking lolo. Walang anuman. Hindi mo kailangang pumunta sa lahat para lang magpasalamat sa akin. Umiling si Una. Kailangang magpasalamat sa iyo ng personal, Mr. Garrison. Tutuparin ko lahat ng hiling mo para ipahayag ang aking pasasalamat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 225. Kailangang ipagpatuloy ni Levi ang kanyang gawain sa paglipat ng mga kasangkapan. Kaya naiinip niyang sabi, wala akong kailangan. Ang salitang pasasalamat mula sa iyo ay higit pa sa sapat. Ngunit determinado si Una. Hindi pwede. May kailangan akong gawin. Wala akong kailangan. Nadismaya si Levi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang pagkakakilanlan ng aking lolo. Ang lalaking iniligtas mo kagabi ay ang pinakamayamang tao sa Northampton, si Winston Gonzales. Apo niya ako, si Una Gonzales. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Miracle Med Corporation, isang kumpanya sa ilalim ng Gonzales Group. Ang mga ari-arian ng aking kumpanya ay hindi nang higit sa 10 bilyon. Natigilan si Levi matapos marinig ang pagpapakilala ni Una. Nakita ko. Kaya't iniligtas ko ang pinakamayamang tao sa Northampton kagabi. No wonder sobrang kahanga-hanga ang eksenang iyon kagabi. Dumating ang helicopter na iyon sa loob lamang ng 8 minuto habang dala ang isang buong medical team. Kontento si Una sa kinalabasan habang tinitignan ang tulalang ekspresyon ni Levi. Laging ganito ang reaksyon ng lahat sa tuwing alam nila ang aking pagkakakilanlan. Tumingin siya kay Levi ng may pagmamalaki. Naniniwala ka bang matutupad ko lahat ng hinihiling mo ngayon? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo, at gagawin ko itong katotohanan. Umiling si Levi. Salamat pero huwag na lang. Bakit hindi kita alok ng 100 milyon? Iminukahi ni Una. Agad namang naglabas ng tseke ang kanyang assistant mula sa kanyang briefcase. Pinirmahan ni Una ang tseke at iniabot ang papel kay Levi ng buong pagmamalaki. Eto na. Ngumisi si Levi. Tinitigan niya ng masama si Una. Sinusubukan ba niya akong insultuhan?
Sa tingin ba niya ay katanggap-tanggap ang kanyang pag-uugali dahil lamang sa kanyang pamilya ang pinakamayaman sa Northampton? Napakaraming pera ang naipon ko nitong mga nakaraang taon kahit 10 trilyon ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Ang pinakamalaking tao sa Northampton ay isa lamang nobody sa aking opinyon. Ang pagpapahayag ng iyong pasasalamat sa pamamagitan ng pagtuklas sa akin ng 100 milyong tseke ay isang uri ng insulto. Ako ay hindi mabilang na beses na mas mayaman kaysa sa iyo, alang-alang sa Diyos. Nagpalitan ng tingin si Una at ang kanyang katulong nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Levi. Isang katulad na kaisipan ang sumagi sa kanilang isipan sa sandaling iyon. Siya ay isang karaniwang tao, kung tutuusin. Dapat ay sinusubukan niyang humingi ng higit pa ngayong alam na niya ang aming katayuan. Sinasamantala ng isang empleyado lamang ng isang kumpanyang gumagalaw ang gininto ang pagkakataon na kumita ng malaking kita. Well, hindi ko naman siya masisisi. Ito ay kalikasan ng tao. Paano kung 200 milyon kung gayon? Pinatunog ni Una si Levi. Bato ang ekspresyon ng mukha ni Levi gaya ng dati. Hahaha, halos tumawa ng malakas si Una. Halatang hindi siya kontento sa halagang iyon. Huminga siya ng malalim. Ano naman ang 1 bilyon? Iyan at ang aking lolo ay iniimbitahan ka sa aming bahay bilang isang bisita. Ikaw na ang magiging panauhing pandangal ng aming pamilya mula ngayon. Walang sino man sa Northampton ang maglalakas loob na hindi ka igalang. Malamig na sabi ni Levi. Pasensya na, pero hindi ako interesado sa pera. Hindi rin ako nagkukulang ng pera. Saka siya tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Nagkatinginan si Una at ang kanyang assistant. Gaya ng inaasahan sa isang karaniwang Joe, hindi siya nasisiyahan sa 1 bilyon. Kung titignan ang ugali niya, malamang 10 bilyon ang hihingin niya. Tiyak na kayang bayaran ng pamilya Gonzales ang 10 bilyon, ngunit hindi ko magagawa ang desisyong ito ng mag-isa. Kailangan kong kumonsulta kay Lolo tungkol sa bagay na ito. Sinundan nila si Levi papasok ng bahay, nobela. May nakalagay na envelope sa mesa malapit sa pinto na may nakasulat na pangalan ni Levi. Inabot ni Una kay Levi ang sobrang pagpasok niya sa bahay. Hindi niya napansin ang sobra kanina. Pagkatapos niyang buksan ang sobra, nakita ni Levi ang isang stack ng cash na halos 1,000. Kalakip nito ay isang tala, ang bayad para sa iyong pagsusumikap ngayon. Inilagay ni Levi ang pera sa kanyang bulsa at itinapon ang papel. Nasaksihan ni Una at ng kanyang katulong ang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 226. Nagtrabaho siya ng husto buong araw para sa maliit na halaga iyon. Ngunit hindi siya kontento sa 1 bilyon. Masyado siyang matako. Ang impresyon ni Una kay Levi ay lalong lumala. Akala ko isa siyang mabait at alam na tao sa pagsadyap sa buhay ni Lolo kagabi. Pero para sa akin ay isa lang siyang matakon na tao na may kaayla-hilakbot na personalidad. Sa tingin niya ay karapat-dapat siya ng 10 bilyon dahil may nailigtas siya ng ilang libo lang ang kinikita niya sa isang araw na paggawa. Pero hindi ko mailabas ang galit ko sa kanya ngayon dahil niligtas niya si Lolo kagabi. Nakangiting sabi ni Una, babalikan kita pagkatapos kong makipag-usap sa aking pamilya, Mr. Garrison. Hinimok sila ni Levi. Pakiusap umalis ka na. I don't need a single cent from you, hindi naman ako nagkukulang sa pera. Umalis si Una kasama ang kanyang katulong pagkatapos. Alam namin na naglalaro ng husto si Levi. Ipinapahiwatig niya sa amin na gusto niya ng 10 bilyon habang tinatanggihan ang aming mga alok sa ibabaw. Walang paraan na siya ay taos-puso tungkol sa hindi kailangan ng malaking halaga ng pera. Pag-usapan natin ang bagay na ito kay Lolo at sa iba pa. Hindi ko ine-expect na ganoon pala siya kakulit. Ang mga mahihirap na taong ito ay ang pinakamatakaw gaya ng inaasahan ko. Bakas sa galit ang mukha ni Una. Pero hindi nila alam na walang pakialam si Levi sa pera. Ang 1 trilyon ay walang halaga sa kanya, higit na 1 bilyon. Nagalit si Levi sa biglaan at hindi kanais-nais na pagbisita ni Una. Nagpatuloy siya sa pagtutok sa kanyang trabaho pagkaalis nila. Ang Gonzales Family House ang pinakamalaki at pinakamarangyang villa sa Northampton. Nagtayo ng pribadong ospital ang mga miyembro ng pamilya Gonzales sa tabi ng villa dahil nag-aalala sila sa kalusugan ni Winston. Nilagyan ng ospital ng 3 helicopter at 40 medical staff.
Ang kanilang mga serbisyo ay eksklusibo lamang sa pamilya Gonzales. Nagpapahinga si Winston Gonzales sa sandaling iyon. Maayos na ang pakiramdam niya matapos siyang bumalik sa villa kagabi at bumuti ng husto ang kanyang kalagayan kumpara sa dati. Tinatalakay ni Winston ang mga mahimalang pamamaraan ni Levi kay Linden nang bumalik si Una sa villa. Nagmamadaling tanong ni Winston, "Nahanap mo na ba siya, Una?" "Nahanap ko siya, nagtatrabaho siya sa Ants Movers Company. Hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Mayroon akong mga larawan dito." Nag-abot si Una ng ilang larawan sa kanyang lolo at iba pang miyembro ng pamilya. Si Levi ay masigasig na nagtatrabaho habang suot ang uniforme ng kumpanya sa ilalim ng nagninangas na araw sa mga larawan. Siya ay kumikita ng ilang libo mula sa kanyang kasalukuyang trabaho. Kaya siya ay mahusay sa mga karaniwang tao, sabi ni Una. Agad na tanong ni Winston sa kanya. "Anong ginawa mo? Nagpasalamat ka ba sa kanya?" "Sabi ko bigyan mo siya ng 100 milyon, di ba?" "Nobela. Ginawa ko. Pero tinanggihan niya ako." Inilagay ni Una ang isang mahabang mukha. "Ano? 100 milyon ang tinanggihan niya?" Ang binatang iyon ay may magandang personalidad. Napahanga si Winston kay Levi. "Hindi naman ganoon, Lolo. Masyado lang siyang matako. Tinanggihan niya ako kahit na sinubukan kong mag-alok sa kanya ng 1 bilyon. Sa palagay ko ay pinaplano niyang makakuha ng 10 bilyon mula sa amin pagkatapos malaman ang iyong pagkakakilanlan." Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang paliwanag ni Una. Ang 10 bilyon ay isang malaking halaga para sa isang ordinaryong tao na nagtatrabaho bilang isang mover. Kumunat ang noo ni Winston. Sinabi ba niya iyon ng malakas? Inilarawan ni Una ang nangyari ng detalyado. Tumanggaw si Winston nang matapos siya. "Tama ka. Nagpaplano siyang makakuha ng 10 bilyon mula sa amin. Ano ang dapat nating gawin, Lolo?" "Sa tingin ko, sayang ang pag-alok ng 10 bilyon sa isang tulad niya," sabi ni Una. Ang iba pang miyembro ng pamilya ay may suot na nakakainsultong ekspresyon. "Tama iyan. Hindi yata siya titigil sa 10 bilyon. Hihiling pa siya ng higit pa dahil sa katayuan mo bilang pinakamalaking tao sa Northampton." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 227. Nagulat si Winston. Ngunit hindi siya nagbigay ng ganitong uri ng vibe kagabi. Ibinahagi ni Una ang kanyang mga saloobin. "I think ito yung tactic niya na playing hard to get. Sinusubukan niyang i-maximize ang magagamit niya sa amin." "Tama iyan. Tiyak na sadyang umalis siya sa eksena kagabi pagkatapos niyang malaman ang aming pambihirang katayuan. Gusto niyang hanapin natin siya para makakuha siya ng mas maraming pera sa atin." Napabuntong hininga si Winston. Hindi problema ang 10 bilyon. Ngunit sa palagay ko hindi niya karapat-dapat ang digmaang ito. Titingnan ko ng detalyado ang background niya. Nena si Una. Lalagyan ng nobela. Maganda ang takbo ng kumpanya ni Zoe kamakailan. May plano pa siyang putulin ang lahat ng relasyon sa pamilya Lopez at magtatag ng bagong kumpanya. Ngunit nakita ng pamilya Lopez ang kanyang mga aksyon sa kabila ng kanyang pagiging maingat. Taksil. Si Aaron at ang kanyang pamilya ay pawang mga taksil. Galit na sigaw ni Henry. Nagdilim din ang ekspresyon ni Harry. Sabay na sabi ni Samuel at Melanie. "Lolo, sinabi na namin sa iyo na walang pakialam si Zoe sa iyo. Tingnan mo kung ano ang binabalak niyang gawin ngayon. Pinutol niya ang relasyon sa pamilya Lopez. May lakas ba siya ng loob na gawin iyon? Isa pa rin ako sa mga shareholder ng kumpanya niya." Umungol si Harry. Kung nagpaplano siyang magtatag ng isang bagong kumpanya, malamang na nakaisip siya ng paraan upang mahawakan ang isyong ito, Lolo, sabi ni Samuel. Tanong ni Fabian. Kung ganoon, ano ang magagawa natin? Nakatanggap ng kumpanya ni Zoe ng ilang daang milyon na pamumuhunan. Narinig ko pa ang Morris Group ay malapit nang makipagtulungan sa kanya sa palabas. Iyon ang problema. Hindi namin siya mapipigilan. Maaari niyang isuko ang Imperial Meadows anumang oras gamit ang kapital na mayroon siya sa kasalukuyan. Ang mga bahagi ni Lolo ay walang anumang pagkakaiba. Sagot ni Henry. Napabuntong hininga din si Harry. Wala siyang maisip na paraan para mailigtas ang sitwasyon. Biglang nagsalita si Samuel. May ideya ako, Lolo. Sabay-sabay na napatingin sa kanya si Harry at iba pa. Ano ang ideya? Bilisan mo at sabihin mo sa amin.
Naaalala mo pa ba ang aking nakababatang kapatid? Yung gusto kong ipakilala kay Zoe dati. Oo, ngumiti ng matamis si Samuel. Pupunta ang kapatid ko sa Northampton bukas. Siya ay isang napakatalino na hacker. Maaari niyang i-hack ang halos anumang sistema ng kumpanya. Ang ideya ko ay hayaan ang kapatid kong si Chris, na i-hack ang account ni Imperial Meadows at ilipat ang lahat ng pera sa account ni Lolo. Isa ka sa mga shareholder ng kumpanya, kaya hindi maaaring gumawa ng anumang legal na aksyon si Zoe laban sa iyo. Pinag-isipan ng lahat ang ideya. Wala nang magagawa si Zoe pagkatapos mailipat ang pera sa account ni Lolo. Wala siyang lakas ng loob na kasuhan tayo, lalo na si Aaron at ang kanyang asawa. Saglit itong pinag-isipan ni Harry bago niya sinabi. Oo, feasible yan. Wala siyang magagawa sa oras na mailipat ang pera sa aking account. Ito ay katulad ng dati noong kinuha ko ang 100 milyon na ibinigay sa kanila ng pamilya Rogers. Wala rin silang magawa noon. Dapat nating sirain si Aaron at ang kanyang pamilya. Masyado silang saplado lately. Narinig kong ibinabalita ni Aaron sa lahat na bibili siya ng bagong bahay at bagong sasakyan. Henry at ang iba pang miyembro ni Lopez. Hindi natuwa ang pamilya sa magandang kapalaran ni Aaron. Inaasahan nilang sirain ang masayang sandali para kay Aaron at sa kanyang pamilya. Samantala, walang pakialam si Zoe at ang kanyang pamilya sa paghahanda ng pamilya Lopez. Ipinagdiriwang nina Aaron at Caitlin ang tagumpay ng pamilya araw-araw habang tumatagal ito. Kinabukasan, dumating si Chris sa Northampton. Personal na tinanggap siya ni Harry at dinaluhan pa siya ng maluhong pagkain. Pagkatapos ay sinimulan nilang isagawa ang kanilang plano. Kailangan ko ng ilang impormasyon tungkol sa kumpanya, sabi ni Chris. Si Harry Lopez ay isa sa mga shareholder ng Imperial Meadows, kaya isang madaling gawain para sa kanya na kumuha ng classified na impormasyon tungkol sa kumpanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 228. Maaari pa nga niyang ipatong ang kanyang mga kamay sa ilan sa mga pinaka-confidential na impormasyon tungkol sa account ng kumpanya. Sige. Iwan mo sa akin. Umalis ng bahay sina Samuel at Chris para isagawa ang kanilang plano sa isang liblib na lugar. Ngunit hindi lamang ang mga kapatid ang nasa lugar na iyon. May 3 pang tao sa kanilang team, Nobela. Nagsimula silang magtrabaho sa loob ng isang abandonadong pabrika. Magdamag, nahack nila ang system ng Imperial Meadows Limited at na-access ang account ng kumpanya. Haha. Mayroong higit sa 635 milyon sa account ng Imperial Meadows Limited. Nagulat sina Samuel at Chris. Sa palagay ko ay walang oras si Zoe Lopez na gamitin ang perang ito dahil natanggap niya ang halagang ganap, pilyong sabi ni Samuel. Malaki. Sa atin na ang pera. Biglang tumawa si Chris. Ang lahat ng pera sa loob ng account ng Imperial Meadows Limited ay nailipat ng wala pang 5 segundo. Ngumiti ng matamis sina Chris at Samuel. I bet Harry Lopez and his family didn't see this coming. Hindi namin inilipat ang pera sa account ni Harry. Sa halip, inilipat namin ang lahat ng pera sa isang pinagsamang account sa ibang bansa na nasa ilalim ng aming mga pangalan. Target natin ngayon ang pamilya Lopez. Ang mga mata ni Chris ay kumikinang sa tuwa. Oo, bilasan natin. Bumalik ako sa Northampton 2 buwan na ang nakakaraan para sa tanging layunin ng pagkolekta ng confidential na impormasyon sa pananalapi tungkol sa pamilya Lopez. Napangiti si Samuel. Ang dahilan ng pagbabalik ni Samuel sa bansa ay para makuha ang kayamanan ng pamilya Lopez. Ginugol niya ang huling 2 buwan para makuha ang tiwala ni Harry at mangolekta ng mahalagang impormasyon sa katayuan sa pananalapi ng pamilya. Ang kakayahan ng isang hacker ay limitado ng walang anumang impormasyon. Kaya ang pinakamagandang gawin ay maghanap ng mga butas ng maaga. Ang tagal kong hinintay na mangyari ito. Noong una, ayaw kong isagawa ang aking plano ng ganoon kaga, ngunit ang lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan kapag naputol na ni Zoe ang relasyon sa pamilya Lopez at magtatatag ng sarili niyang kumpanya. Kaya ito ang pinakamagandang panahon para kunin ang kanilang mga ari-arian at tumakas. Ibibigay natin ang sisi sa pamilya Lopez. Hindi na nila maipaliwanag ang sarili nila pagkatapos nito. Nagsisinungaling kami kay Melanie sa lahat ng ito sa aming pekeng mayamang pamilya sa ibang bansa. May 105 milyon sa account ng Lopez Group.
Ang natitirang mga ari-arian ng mga sangay na kumpanya ay umabot sa 60 milyon. Mayroon silang kabuuang 20 milyon sa kanilang mga personal na account. Kaya tinitingnan namin ang halagang 230 milyon mula sa pamilya Lopez. Walang kahirap-hirap na nahak ni Chris at ng kanyang team ang kanilang mga account. Click. Ang lahat ng pera sa ilalim ng pag-aari ng pamilya Lopez ay nailipat sa sandaling pinindot ni Chris ang keyboard. Hahaha, mayroon na tayong 800 milyon ngayon. Ang pera na ito ay sapat na para mamuhay tayo nang walang pakialam sa natitirang bahagi ng ating buhay. Niyakap ni na Samuel at Chris ang isa't isa ng mahigpit. Pagkatapos noon, nagpeke si Chris ng ilang bank account statement para kumbansihin si Harry na inilipat ang pera sa kanyang account. Binura nila ang lahat ng bakas ng iba pang mga transportasyon pati na rin sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanila ng mga pekeng numero. Sa ilang sandali, makikita pa rin ng mga miyembro ng pamilya Lopez ang balanse sa kanilang mga bank account, ngunit ang pera ay, sa katunayan, nawala. Tatakas na sana sina Samuel at Chris nang malaman nila ang katotohanan. Bukod dito, inilipat nila ang pera sa isang bank account sa ibang bansa na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Harry Lopez. Kaya si Harry ang magiging scapegoat dahil ang mga talaan ng mga paghahatid ay nagpapakita na inilipat niya ang lahat ng pera sa kanyang account. Ngunit ang pera ay mawawala ng walang bakas sa oras na iyon. Nagawa ni Samuel at ng kanyang kapatid na huwad ang kanilang mayamang background ng pamilya dahil nascam nila ang mahigit 10 milyon gamit ang pamamaraang iyon noong nakaraang taon. Napahamak ka ngayon, pamilya Lopez. Sayang at hindi ako nakakatulog kay Zoe. Naluluha si Samuel. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 229. Sa sandaling iyon, si Harry at ang iba pa ay sabik na naghihintay ng update. Isang mensahe ang ipinadala sa personal na numero ni Harry, matagumpay naming nailipat ang lahat ng 635 milyon mula sa Imperial Meadows Limited. Sinadya ni Harry na tingnan ang kanyang bank account at pinatunayan na ito ay totoo. Hindi nila alam, na-access lang ni Harry ang isang pekeng pahayag dahil ang pera ay nasa pag-aari ni na Chris at Samuel. Bumalik ang magkapatid sa hating gabi. Lolo, I think you should inform Zoe and her family that you transferred the money away to save the trouble. Wala silang magagawa sa atin kung gagawin natin iyon. Niloko ni Samuel si Harry, nobela. Tumango si Henry bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Magiging mahirap para sa amin kung makipag-ugnayan sila sa pulisya pagkatapos na malaman na nawawala ang pera. Sige, aalis ako bukas. Pumayag naman si Harry. Nagpalitan ng masamang ngiti si Samuel at ang kanyang kapatid. Wala nang dapat ipag-alala ngayon dahil nakumbinsi namin si Harry Lopez na aminin ang kanyang ginawa. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa atin simula bukas. Kinabukasan, ipinaalam kay Zoe ng Finance Department ang isang masamang balita pagdating niya sa kumpanya. Nawala lahat ng pera nila sa account ng kumpanya. Ano? Napatulala si Zoe. Naubos lahat ng pera. Walang natira sa account ng kumpanya. Halos mahimatay si Zoe sa gulat. Stay calm, Ms. Lopez. Tinitingnan ng aming mga technician ang bagay na ito. Sinabi nila na ang pera ay inilipat sa isang personal na account. Sinabi ng taong namamahala sa Departamento ng Pananalapi. Naguguluhan si Zoe. Paano ito posible? Paano mailipat ng isang tao ang pera sa loob ng account ng kumpanya? Maaaring mangyari ito sa dalawang pagkakataon. Ang unang posibilidad ay nahaharap tayo sa isang napakahusay na hacker. Ang susunod na posibilidad ay isang insider ang gumawa ng paglustay na ito. Alam nila ang classified na impormasyon tungkol sa account ng kumpanya at alam pa nila ang password ng firewall. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Zoe. Makipag-ugnayan tayo sa pulis. Dumating si Harry kasama ang kanyang pamilya sa sandaling iyon. Kailangan ba talagang tumawag ng mga pulis, Zoe? Ito ay isang bagay na pampamilya, kung tutuusin, sabi niya. Ha? Anong nangyayari, Lolo? Natarante si Zoe. Isang matamis na ngiti ang ginawa ni Harry. Zoe, inilipat ko ang lahat ng pera sa aking personal na account dahil nag-aalala ako na hindi ka gagawa ng tamang paghuhusga sa malaking halaga ng perang natanggap mula sa mga pamumuhunan. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zoe si Harry. Paano mo magagawa iyon, Lolo? Ang perang ito ay walang kinalaman sa iyo.
Iyan ang investment capital na natanggap ko mula sa Morris Group. Hindi tama yan, Zoe. Paano mo nasasabi yan? Ibinigay ko ang Imperial Meadows Limited sa iyong pamilya noong nakaraan, at isa ako sa mga shareholder. So at the end of the day, this company belongs to the Lopez family. Tama iyan. Anong ibig mong sabihin? Iniiwan mo ba ang iyong pamilya at ipinagkaloob ang iyong mga ninuno? Si Melanie at Samuel ang sisisi kay Zoe. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Lolo. Miyembro pa rin ako ng pamilya Lopez. Nanginginig ang boses ni Zoe. Galit na galit si Harry. Hayaan mo akong maging prangka. Kinuha ko ang pera. Dapat tayong magkaisa bilang isang pamilya at kapalarang ito kung ikaw ay miyembro ng pamilya Lopez. Kung iba ang tingin mo sa iyong sarili, huwag mag-atubiling tawagan ako ng mga pulis. Galit na umalis si Harry kasama ang iba pagkatapos. Walang magawang bumagsak si Zoe sa sahig. Pamilya ko ba sila? How dare he call himself my grandpa? Paano sila kumilos ng hindi makatwiran? Wala nang ibang choice si Zoe kundi ang umuwi dahil hindi siya makapagpatuloy sa anumang proyekto nang walang pera sa account ng kumpanya. Ipinaalam din ni Harry si Aaron at Caitlin ng personal. He acted overbearingly even when he took the money without consent na para bang sina Aaron at Zoe ang may kasalanan sa hindi pag-abot ng pera sa kanya noong una. Magkayakap si Zoe at ang kanyang ina at umiyak ng umiyak. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 230. Bakit tayo nabubuhay sa napakahirap na buhay? Pareho kaming kasal sa mga walang kwentang lalaki. Napatunayan na ni Levi ang kanyang kawalan ng kakayahan, sinusubukan mong pantayan ang kanyang bilis. Napaiyak si Caitlin. Ganti ni Aaron. Hindi ako incompetent. Huwag mo akong ikumpara kay Levi Garrison. Kung gayon bakit hindi ka kumikilos kapag binubuli tayo ng iyong ama? Kinuha niya ang mahigit 600 milyon mula sa amin. Ibalik ang pera para sa ating pamilya. Bakit nandito ka pa? Saway ni Caitlin at tinulak si Aaron. Basag. Binasag ni Aaron ang isang baso sa sahig. Gusto ko ring gawin iyon, pero alam mo naman ang pagkatao ng tatay ko. Walang paraan para maibalik natin ang pera sa puntong ito. Sigaw ni Aaron. Kung gayon, tawagan siya ng mga pulis. Mayroon kaming katibayan na kailangan para gumawa ng mga legal na aksyon. Dagdag ni Caitlin. Pero tatay ko yun. Paano ko tatawagan ang mga pulis sa kanya? Iyon ay isang unfilial act. Paano mo inaasahan na haharapin ko ang aking mga ninuno sa kabilang buhay? Galit si Aaron. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Aalis na ba tayo sa bagay na ito ngayon? Mag-isip tayo ng paraan. Kuwit, si Aaron at Caitlin ay walang ideya kung paano sila dapat magpatuloy. Hanapan ko si Levi. Siya ang huli at tanging pag-asa ni Zoe. Samantala, ipinagdiwang ng buong pamilya Lopez ang masayang okasyon. Labis silang nasiyahan sa wakas ay tinuruan si Aaron at ang kanyang pamilya ng isang leksyon habang ang kanyang pamilya ay nababalot sa kanilang balat. Sabi ni Melanie kay Harry, Lolo, naging posible ang tagumpay na ito dahil sa asawa ko at sa kapatid niya. Ngumiti si Harry, huwag kang mag-alala, gagantimpalaan kita ng napakaganda. Gayunpaman, nagmamadaling idinagdag ni Samuel dahil nag-aalala siyang matuklasan ni Harry ang walang laman na bank account sa pamamagitan ng pagtatangka ng isang transportasyon. Hindi na kailangang magmadali para sa reward. Gamitin na lang natin ang pera kapag naayos na ang paggamit nito. Iwanan muna natin ang pera. Okay, Samuel, papakinggan kita. Ipamahagi na lang natin ang pera kapag naayos na ang paggamit nito. Pumayag naman si Harry. Lolo, sinasamahan ko si Chris para bisitahin ang kaibigan niya sa South City. Babalik kami sa loob ng 2 araw. Dapat manatili ka sa tabi ni Lolo, Melanie. Tulungan ang pamilya na kontrahin ni Zoe at ang kanyang pamilya kung sinubukan nilang gumawa ng anumang kalokohan, mungkahi ni Samuel. Oo naman. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito ako habang wala ka. Ngumiti si Melanie. Pagkatapos noon, mabilis na tumakas sina Samuel at Chris patungo sa isang destinasyon na hindi alam ng iba. Ang pamilya Lopez, na hindi napapansin ang katotohanan, ay nagpakaasawa sa kanilang pantasya na magkaroon ng 600 milyon sa kanilang pag-aari. Ngumisi si Harry. Ang pamilya Lopez ay nakaupo na ngayon sa halos 1 bilyong halaga ng mga ari-arian.
Magpo-focus kami sa pagpapalawak ng mga negosyo ng aming pamilya mula ngayon. Kuwait. Hindi nagalit si Levi nang malaman niya ang balita. Sa halip, naramdaman niya ang kakaiba sa pagliko ng mga pangyayari. Pero imposible yon. Ang iyong lolo ay hindi dapat magkaroon ng kilos na ilipat ang lahat ng pera, kahit na ang kanyang katayuan bilang isa sa mga shareholder. Ang isang pagtalima na tulad nito ay nangyari ng iyong pag-aproba pati na rin ang pahintulot ng Departamento ng Pananalapi. Nilinaw ni Zoe si Clarity matapos marinig sa paalala ni Levi. Tama iyan. Hindi pwede. Not to mention I am the only person who knows the password. Ngumiti si Levi. Isa lang ang posibilidad sa kasong ito. Nahack nila ang account ng kumpanya at ilegal na kinuha ang pera. Sinasabi mo bang kumuha si lolo ng hacker? Tanong ni Zoe. Tama iyan. Madaling mahack ng isang hacker ang account ng Imperial Meadows Limited kung ipapakain ng iyong lolo ang hacker ng impormasyong alam niya. Tumanggo si Levi. Ngunit ito ay walang saysay. Kung umarkila si lolo ng hacker para gawin ang trabaho, hindi na niya kailangang ipaalam sa akin ang kanyang ginagawa. Inamin niya ang kanyang krimen sa hindi malamang dahilan. Natarante si Zoe. Hinaplos ni Levi ang kanyang baba. Nahuli rin siya sa pagkalito. Tama iyan. Ito ay kainahinala. Bakit niya sinabi sa'yo?